Nalaman ni Zane na nasa opisina ni Xandro si Ezekiel, ng araw na iyon dahil sa hindi pa natatapos na investigasyon sa nangyaring aksidente. Tinigilan niya ng uminom, dahil wala naman siyang mapapala. He had to face his wife and his brother, like a dignified man even if it kills him. He and Selena never returned to normal, dahil iniwasan niyang makipag-usap dito. Malapit na siya sa opisina ng kapatid, nang marinig mula sa labas ang pinag-uusapan ng mga ito. Maybe Papa and Mama will understand bro, just talk to them. Ngayon ay alam ko na kung bakit mo give up ang posisyon mo. She's lucky to have you. Wika ni Xandro. Pero hindi ko mapanindigan Xandro. I don't love her. It was a mistake. The whole family will be mad at me lalo na ngayon. I just made her pregnant. Paano ko ipapaliwanag yon? Wika naman ni Ezekiel. Pumasok sa isip ni Zane, ang napapansing pagduduwal madalas ni Selena tuwing umaga. He had a hint that Selena is pregnant, but refused to ask her. Hindi na rin ito pumasok mula nang ipasa ang resignation letter. Kinausap niya ang kanyang papa na pabolaikan pansamantala si Ezekiel sa posisyon nito. Iyon sana ang dahilan kaya niya ito pupuntahan sa opisina ni Xandro. But he changed his mind after he heard Ezekiel. Tuluyan nang gumuho ang lahat sa kanya. Bumalik si Zane sa opisina na nagpupuyos ang kalooban, at nagkimkim ng galit. But he will never confront any of them. Kaya niyang patigasin ang loob para ipakitang hindi siya naapektuhan. He is Zane Albano, was ruthless and emotionless. Kaya niyang ibalik ang dating siya. Hating gabi na siyang umuwi ng mansyon at lasing pa, dahil dumaan siya sa club pagkagaling ng opisina. Selena tries 100 times to talk to him and even beg, pero malamig pa siya sa yelo. She also tried to please him, pleasure him, pero pagkatapos ng pagtatalik ay lumalabas siya sa balkonahe, at nagsisindi ng sigarilyo. Selena could melt his body, but not his heart. I will allow you to do that to me, Zane. Kung yan ang makakapawi kung anuman ang kinikimkim mo. But I also have to live dignity for myself. Wala akong ginawang masama sa'yo. Remember this day, Zane. I will not wait forever. Kung ano ang ibig ni Selena na sabihin, ay wala siyang pakialam sa mga oras na iyon. Lumipat ito sa kabilang kwarto na inokupa dati. His heart broke into pieces, when he heard her cry. But he was crying inside too. Bleeds actually. Kinabukasan ay pinilit ni Zane na ubusin ang oras sa pagtatrabaho, at alisin sa isip si Selena, ngunit bigo siya. He wanted to scream, run away and die if he may. Pero kaduwagan iyon para sa kanya. Zane please, mag-usap tayo. Tinignan niyang muli si Selena habang naghahanda ng mga gamit niya. Namayat ito at impes ang mukha. Halata sa mukha nito ang pagdurusa. But then again he refused to end their misery. I'm pregnant, Zane. Nakumpirma ko na sa doktor kahapon. He expected the news and never bothered by it. At least yun ang gusto niyang ipakita kay Selena. That nothing matters anymore. Not them. Not even the child. It wasn't his anyway. Kumain ka ng maayos and do regular checkups. Kinuha ni Zane ang mga gamit, saka lumabas ng silid. Selena was stunned. Hindi man lang nagbago ang anyo ni Zane, nang sabihin niyang buntis siya. Nagsalita lang ito na tulad ng isang kakilala na lamang nagdadalantaw siya, hindi tulad ng isang asawa. Napaupo si Selena sa kama, at muling napaiyak. Ang sabi ng doktor ay makakasama sa kanya ang stress, pero hindi niya maiwasang umiyak. How did they ended like this ay hindi niya maintindihan. She will have him back. Gagawin niya ang lahat alang-alang sa kanila ni Zane. At sa magiging baby nila. Pagdating ng gabi ay hindi umuwi si Zane. Kinatok ni Selena ang kwarto ng baynan at hindi napigil ang umiyak. I will talk to Zane tomorrow, Selena. Baka ginabi lang sa meeting dahil uumpisahan na ang construction sa Tagaytay sa isang linggo. Kailangan ko siyang makausap, Papa. But he's not answering his phone. You can try calling Kathy. Magkasama silang umalis ng opisina. So he's with her woman, she said to herself. Pero hindi siya papayag na susuko lang siya ng ganoon lang. Gusto ko pong magkaayos kami, Papa. Pupuntahan ko po si Zane sa kondo niya.
Binigay naman ng Bainan ang address ng kondo ni Zane. Habang nasa taxi ay panay ang dasal ni Selena, na sana'y magkaayos na sila ng asawa. Halos 2 linggo na silang ganito at hindi makakabuti kapag nagtuloy-tuloy pa. Madalas na siyang sakitan ng puson, at ayaw niyang madamay ang dinadala niya sa problema nila. He lives on the 8th floor. Kumatok siya sa unit na nakasulat sa papel, halos 2 minuto pa bago may nagbukas ng pinto. Her heart just died when Kathy opened the door wearing nighties, and Zane wearing towel on his bottom. Napuno ng luha ang mukha ni Selena, hindi mapigil sa pagpatak. Nang makabawi sa pagkabigla ay taas noo niyang tinignan ang dalawa, bago pinunasan ang mga luhang hindi maubos-ubos. Then she hurriedly ran on the nearest elevator. But Zane never bothered to run after her. Sa bahay ay inubos ni Selena, ng lahat ng kaya niyang iiyak. This will be the end of the line. Kinaumagahan ay nagpasya siyang ituloy ang buhay na mag-isa. She lost Zane last night, but she can't lose her child now. Nagpunta siya sa bangko para i-check ang iaman ng account niya, mula sa ilang buwang pagtatrabaho sa Albano Corporation. She has more or less 200,000 pesos, dahil wala naman siyang ginagastos kung tutuusin. Even her transportation was provided by the company. Pagkagaling sa bangko ay nagpasya siyang mamasyal sa mall. Hindi siya pwedeng magmakmak sa bahay. She was hurt. But now she was as angry as hell. Hindi niya mapaniwala ang ganong klaseng tao ang minahal niya. Sa bagay ano nga ba ang pundasyon nila? Never in their marriage does Zane told that he loved her. Kaya ganon lang siya nito baliwalain. Napakaraming babaeng naghahabol sa asawa niya. Naalala ni Selena na dalawin ang dating tirahan, pero wala na sila John at Celine doon at nabili na ng iba ang bahay ng mga ito. Now she felt helpless again. Alone. And hurt. Gabi na din siyang umuwi ng bahay at alam niyang naroon si Zane, dahil nakita niya ang sasakyan nito sa garahe. Tumuloy siya sa veranda at doon nagtagal. 11:00 na nang magdesisyon siyang umakyat sa guest room. Nilipat niya kaninang umaga ang ilang gamit, at iniwan sa silid ni Zane ang hindi niya nakailangan. Bakit ngayon ka lang? Wika ni Zane habang nakatikloping mga kamay, na nakasandal sa pinto ng guest room. He used that same tone for more than a week now. Nagpahangin sa labas. Wika ni Selena, na hinubad ang suot at nagsuot ng roba. Kung buntis kay hindi ka dapat nagpapagabi sa daan. Don't worry Zane, hindi ko ipapahamak ang anak ko. It's the only thing I have now. And don't pretend to care, hindi bagay sa'yo. Iniwan niya ito at nagpunta sa banyo, para iwasan ang pakikipag-usap dito. Tinignan niya ang sarili sa salamin, ito ang dating hitsura niya bago siya nabihisan ng mag-agarang damit ng mga Albano. Now she can see the old Selena. Helpless and hurt and betrayed. And lost. Tomorrow, she will change the path of her life. Siya na ang may kontrol ng buhay niya. And she will not allow anyone to ruin her happiness. Kung nasaktan si Zane sa pagtataksil ni Selena, ay ikinamatay naman niya ang paglisan ni Selena sa mansyon. Wala na ang malita nito at ilang damit sa guest room. Ang sabi ng katulong ay maaga itong umalis, sakay ng isang taxi. He tried to console himself but the pain is unbearable. Elba pala ang pakiramdam kapag galit ka lang sa asawa mo, kumpara sa tuluyan ka na niyang iniwan. Nilunod ni Zane muli ang sarili sa alak, hanggang sa mawalan siya ng ulirat. Paggising niya kinabukasan ay nasa living room pa rin siya, kung saan siya inabot ng kalasinggan. Nakatunghay sa kanya si Ezekiel at Zandro, na parehong nag-aalala. What have you been doing to your life? Wika ni Ezekiel. Where's your wife? Don't tell me you didn't know. Tumayo si Zane ngunit nabuwal din, nang maramdaman ang sakit ng ulo dahil sa hangover. What's wrong with you? Single ni Ezekiel sa kanya. Si Zandralo naman ay pamagat na sa dalawa. Anong sinasabi mong alam ko kung nasaan si Selena? I haven't seen her for 2 weeks now. Don't lie to me Ezekiel, akala mo ba hindi ko alam ang relasyon nyo? I'm not stupid. My God Zane wake up. Anong pinagsasabi mo? Don't fool me. You got her pregnant. Sabay na napaawang ng bibig si Ezekiel at Zandro, at halos sabay ding nagsalita. Selena's pregnant. Now you act like you don't know. Even you Zandro.
Hindi ba't magkausap pa kayong dalawa nung isang araw kung paano nyo sasabihin kila Papa? I was there and I heard you clearly. If you heard us clearly then you would know kung sino ang pinag-uusapan namin. Wika ni Ezekiel na nagbago ng tono. I can't believe you just let Selena go because of your assumptions. Ezekiel got Hailey pregnant, brother. At alam mo ang batas sa kumpanya, we can't mingle any of our employees. Paano mong naiisip na si Selena ang nabuntis niya? Hindi ba't parati kayong magkasama ng asawa mo? Tell me that you're joking. Wika ni Zayn na halos wala sa sarili. Pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawang kapatid, at ina-Eric ang katotohanan sa mata ng mga ito. Unfortunately we were not brother. Ayusin mo ang sarili mo at ibalik mo ang asawa mo dito sa mansyon. If she's pregnant then it's not safe that she's out there God knows where. Wika ni Ezekiel kay Zayn, na nooy nawala ng kulay ang mukha. Oh God, napayuko si Zayn, at hindi napigilan ang pagkislap ng luha sa mata. Tumingala siya para pigilan ang pagpatak nyon. She loves you bro. Bakit hindi mo alam kung gaano kakamahal ng asawa mo? They try to console him. You're a tough man. Bakit kaagad kang sumusuko, pagdating kay Selena? Don't you love her? He looked at Ezekiel with tears in his eyes. But he didn't answer his question. Nagpatuloy naman ito sa pagsasalita. Hailey refused my offer to marry her, dahil alam niyang automatic na mawawala ako sa posisyon. That's why I wholeheartedly gave it to Selena. Pero binigyan mo ng ibang kahulugan. Yumuko si Zayn muli para itago ang kahihiyan, at lungkot. Jealousy consumed her at nawala lahat ng matino niyang kaisipan. Gusto kitang murahin, dahil sa pag-iisip mo na kaya kong gawin ang pakikipagrelasyon sa asawa mo Zayn. We are family. Kahit sa mga babaeng hindi mo seneryoso ay hindi ko yon ginawa. She's a sister we never had, bukod pa sa mabait si Selena, at hindi mahirap pakibagayan. Tell me where to start. I'm lost right now. Halos pabulong ni Zayn and sabi. Habang kausap ang mga kapatid, ay pabigat ng pabigat ang pakiramdam ni Zayn. Searched everywhere Zayn. Kahit maubos mo pa ang pera ng kumpanya. Tinapik ni Zandro ang balikat niya at nagpaalam, dahil may internship pa ito. Ako muna ang tatao sa opisina ngayong araw, para mahanap mo ang mag-ina mo. Hailey was avoiding me for 2 months now. Kailangan na rin naming harapin ang sarili naming problema. Nang umalis ang mga kapatid ay umakyat si Zayn ng silid. Halos hindi siya makahinga kapag naalala ang asawa. Kung kahapon na una niyang nalamang wala na ito ay sobrang sakit na, ngayon ay higit doble ang sakit dahil alam niyang nagkamali siya. Tinignan niya ang mga gamit ni Selena sa cabinet, karamihang iniwan nito ay ang mga pinamili nila ni Hailey. Ang dinala lang nito ay ang mga gamit, na dala ng una itong tumuntong sa mansyon. Agad siyang nagbihis at pumasok sa opisina. Mababaliw lang siya sa pag-iisip kay Selena. Pagdating ni Zayn ay may resignation na ring naghihintay sa kanya gating kay Hailey. I don't know what to say Hailey, may idea ka ba kung nasaan ang asawa ko ngayon? Wala siyang sinabi sa akin Sir Zayn. Mula nang ipasa niya ang resignation niya ay hindi na kami muling nakapag-usap. Wala sa sarili niyang tumango kay Hailey. Sana itulungan mo akong mahanap siya. Hindi ko alam kung paano ko itatama ang pagkakamali ko. Huwag po kayong mag-alala, susubukan kong isa-isahin ang nasa files niya sa HR. Tinitigan ni Zayn si Hailey, na ngayon at halata na ang pagbubuntis. Hindi niya napapansin ito bukod sa pagiging abala ay kinain ng galit ang sistema niya. How many months? Tanong niya sa pagbubuntis nito. 3 months. Paanong wala man lang akong napansing kakaiba sa inyo ni Ezekiel? I'm sorry. Nagyuko ito ng ulo, at nilero ang hawak na ballpen sa kamay. Matagal ko nang sinukuan ang kapatid mo. Ayokong mawalan siya ng pwesto dito sa kumpanya, dahil sa akin. But he gave up his position Hailey. Isa sa mga natutunan ko sa relasyon namin ni Selena, ay ang I appreciate ang ginagawa ng bawat isa. Pangalawa ay ang ipaglaban ang isa't isa. May lambong sa mga mata ni Zayn, nang muling maisip ang asawa. Ngayon ay natatakot akong hindi ko maitatama ang pagkakamali ko. Mahal na mahal ka ni Selena. Babalik iyon Zayn. Sasabihan rin kita agad kapag may lead kung nasan siya.
Nang lumabas si Hailey sa opisina ay muting nanambalik ang sakit na nararamdaman. Tinawagan ni Zane ang ama-amahan nito, pero hindi rin nila alam kung nasaan si Selena. Baka nagtangka itong bumalik sa dating bahay, ngunit naipagbili na ng mag-asawa iyon, at naghanap na lang ng maliit na apartment. Makalipas ang 10 minuto, ay muling bumalik si Hailey data ang files ng asawa. Sa iyahat ng tinawagan nilang reference nito, ay walang nakakaalam kung nasaan ito. She vanished in his life. With their child. Tumawag siya sa isang investigador at ipinahanap ang asawa. Babalik sa kanya si Selena. I will not wait forever, Zane. Paulit-ulit sa isip niya iyon, pati ang mukha nitong puno ng pagdurusa, dahil sa kagagawan niya. Where are you, my love? Come back to me, please. At tulad ng dati ay alak ang pinagbubuntunan ni Zabe sa gabi. He wanted to die but he can't. Gusto niyang naroon siya, kapag bumalik si Selena. Nakamasid si Ezekiel sa kapatid habang nakatingin ito sa kawalan, at may hawak na alak. Nasa ika-18 palapag siya ng opisina ng Albano Tower. 6 na buwan na mula nang umalis si Selena. Any news, brother? Umiling ito ng bahagya at muling dinala sa bibig ang bote ng alak. Hindi ko na alam kung paano ako nabubuhay, nang wala sa tabi ko ang mag-ina ko. Nawawalan na ako ng pag-asa. Ilang investigador na ang inupahan ni Zane, para hanapin ito pero wala pa ring balita hanggang ngayon. He couldn't believe she left him without any trace. You will find them soon, Zane. Malapit ng mga anak si Hailey, hindi natin alam kung ilang buwan nang buntis si Selena, nang umalis pero hindi sila nagkakalayo tiyak. You can ask your investigator to search on hospitals. Zane's face went blank. Ilang buwan na din itong tila wala sa sarili, nang habang tumatagal ay walang balita sa mag-ina nito. He was lucky than his brother. Kahit hindi pa sila nagkakaayos ni Hailey, ay nakakausap at nakakausap niya ito anumang oras niya gusto. Kathy sent an invitation to Fernando's 10th anniversary party. Are you coming? Wika niya dito. Umiling si Zane. Papa and Mama will go. Siguradong malalathala iyan sa mga society pages. If Selena sees us together, baka paniwalaan niyang totoong may ugnayan kami. But you know Kathy, Zane, she adores you very much. And that spoiled brat doesn't mind if you're married or not. Yeah. At nagamit ko siya para magdesisyon si Selena na iwan ako. That's all in the past, bro. Ang mahalagay ang kagustuhan mong itama ang pagkakamali mo. Ezekiel heard his stories 100 times. Nang puntahan ni Selena si Zane sa kondo nito, ay naroon si Kathy na nakapantulog lang, at ang kapatid naman ay nakatapis lang ng tuwalya. He admitted having a one-night affair with Kathy nung gabing iyon. At iyon ang hudyat para kay Selena, na iwanan si Zane ng tuluyan. Kumatok si Jana at sinabing nasa lobby si Kathy, at gustong makausap si Zane. Si Jana ang pumalit kay Hailey na ngayon ay mangganganak na. Speaking of the angel, I have to go, Zane. Wika ni Ezekiel sa kapatid. Alam niyang hindi madaling iwasan ang tulad ni Kathy, at talagang aakyat ito sa opisina ni Zane para makausap. Send her in. Wika naman ni Zane kay Jana. Ilang sandali pa ay bumungad si Kathy sa pinto. Are you avoiding me, Zane? You were not answering my calls, at kailan ko pa kailangan ng appointment, kapag pupuntahan kita dito? May iritasyon sa tinig nito. I was busy sa sunod-sunod na problema, Kathy. Tungkol naman sa pagpunta mo dito, Jana is newly hired, kaya hindi pa niya kabisado lahat ng business associates at suppliers ng kumpanya. Alibay niya. There were important people before na priority, kapag kailangan siyang makausap at kasama si Kathy, doon dahil bukod sa isa ito sa main suppliers ng hotel, ay kilala ito ni Hailey. Uncle Julio mentioned na wala kang balak umattend ng anniversary party. It's stupid, Zane, maraming investors kang makikilala doon. Papa and Mama will go, Kathy. Kahit naman nagretiro na ang Papa, ay siya pa rin ang consultant ng kumpanya. Pero matagal nang lagi kang kasama ng Papa at Mama mo. The more na kailangang ikaw ang pumunta, dahil ikaw na ang CEO. What's wrong with you? I just want to avoid the media. Pag-amin ni Zane. Meaning takot kang baka may lumabas na larawan natin na magkasama. Kung nung nandito ang asawa mo'y wala kang pakialam, na makita niya tayong magkasama, why are you bothered ngayong wala na siya?
Because I want to fix my marriage. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labo ng kaharap. How can you fix it without her? Asa na ba ang asawa mo? Hindi si Zane sumagot dahil hindi niya gustong malaman nito, na hanggang ngayon ay hindi pa nila nahahanap asawa. The last thing he needs right now, is to associate himself with Kathy. I'm sorry Kath pero may meeting pa ako sa iabas. Do you still need anything? Tumayo naman na nakaintinding tapos na silang mag-usap. I hope you'll change your mind. Wika nito bago lumabas ng silid. Pagkaalis ni Kathy ay niligpit na rin, ni Zane ang mga gamit sa mesa. Nawalan ang gana niyang magtrabaho, matapos mag-report ang investigador na hindi pa rin mahanap si Selena. Dagdag pa ang presensya ni Kathy, na isa rin sa dahilan ng pag-alis ni Selena. Ngunit bago pa si Zane makalabas ng opisina, ay muling bumalik si Ezekiel kasama ang isang investigador galing sa ibang ahensya. Iniabot nito sa kanya ang nakalap na report. Umalis po kahapon patungong Kuala Lumpur, Malaysia ang asawa niyo Mr. Albano. He is with Mr. Jack Canner. Kumunot ang noo ni Zane sa narinig na pangalan, ng lalaking kasama nito. Who is Jack Canner? At bakit umalis patungong Malaysia ang mga ito? Who the is Jack Canner? At bakit sumama sa kanya ang asawa ko? Hindi ni Zane na itago ang galit. Ayon ho sa mga kalapit building na pagmamay-ari ni Jack Canner, ay isa itong dating nagmamay-ari ng pagawan ng mga larwang pambata. What do you mean dating nagmamay-ari? Dahil nagsara na ang kumpanya nito, at naibenta na ang mga ari-arian bago ho sila umalis ng misis nyo. Lahat ng pag-asa ni Zane, ay tuluyan ng naglaho ng mga oras na iyon. He could have just died. Kung hindi na umuwi ang asawa sa Pilipinas, ay malabo nang makita niya ito. We can extend our search on Malaysia Zane. Wika ni Ezekiel nang makita ang pagdilim ng mukha niya. Kasunod ay ang nagbabantang mga luha. Tell me how Zek, wika ni Zane na halos pabulong na. Kung dito sa Pilipinas ay imabot ng ganito katagal, ang paghahanap sa kanya paano pa sa Malaysia. Nagpasalamat si Zane sa investigador, at tumayo naman ito at nagpaalam. We can try Mr. Albano. We have partners in Malaysia that will help us. Bahagya si Zane na tumango. Nang lumabas ng pinto ang investigador, ay sumandal siya sa executive chair at tumangalan ng nakapikit. I just lost her Zek. He said with agony in his voice. Don't give up Zane. Wika naman nito na hindi alam kung paano ko konsolahin ang kapatid. Tell me how to live sweetheart. I can't breathe anymore, nasabi ni Zane sa sarili. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata.